Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan. Capricorn, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong first half ng July 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. At sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Sa mga nag-hype ng aking video dyan, sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto mo talaga ng energy mo lang, para sa personal reading details, ilalagay ko dyan sa screen yung aking FB, pakitext na lang ako o message ako sa aking messenger, pakicheck maigi para hindi rin kayo malinglang o mascam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo Capricorn, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyayari or, mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo yung isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo, wala sa baraha ang kapalaran ng tao. Kaya pa rin, ang makapagpapa, bago nito, gawin yung guide yung mga warning, hindi yun negative. Warning yun, i-analyze nyo maigi. Kuha tayo ng iyong angel guide. I-analyze nyo, i-reverse nyo, hilitin yung maiwasan para hindi maganap o mangyayari. Ito. Meron kang ay, may pupo. Sadali lang. Ano ba yan, ate? May blessing ka kaagad. Saan ka naman? Oh, di ba? Okay, o, di ba? May blessing ka nga. Oh. We have the bowl. Okay, plenty of material things. Congratulations. There's a blessing coming sa'yo, no? Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Or sa iba sa inyo, maybe mas nahihilig ka ngayon sa mga prutas, gulay, or something, banana, kiwi, peras, apple, pineapple, berries, ganyan. Or you need, baka medyo kulang ka sa mga vitamins dyan. Baka kailangan nyo na rin na kumain ng mga vitaminang pagkain o kaya you need to take your vitamin. But still, congratulations sa iyong blessing na darating. Tingnan mo naman, we have the coin, money will be coming to you. And the happiness. Aba, may transformation. Magkakaroon ng mga celebration na isa-celebrate o makakaramdam ka ng kalayaan o kasiyahan sa iba sa inyo, no? Siguro mas magiging magaang, mas magiging okay yung trabaho mo ngayon, mas magiging maganda yung takbo, mas magiging, kung dati matumal, konti ang trabaho, walang ganong income, ngayon mas magiging maganda kasi it's more on butterfly and transformation, or you need kasi a change for a better yan, di ba? Or you need to change. Sabihin, you need to change sa mga pagpapatakbo ng mga bagay-bagay o sitwasyon, pera man yan, sarili man yan, physically, emotionally, spiritually. But still, congratulations sa mga darating na blessings, happiness, and change sa inyo. Magkakaroon ng mga dissatisfaction sa buhay, pwedeng sa sarili mo, sa mga plano mo, sa trabaho mo, sa pera, sa hindi pagkakaintindihan, sa mga taong makakasalamuha mo, makakaroon ng koneksyon sa'yo, may mga dissatisfaction daw, or mga kalungkutan yun sa iba. We have the Seahorse family matter. Maaring may mga family matter situation na unresolving situation, pwedeng na doon sa point na yon, sa karelasyon mo man yan, sa family mo man yan, sa anak mo, sa magulang mo, pwedeng nahado sa point na yan. So, iba naman dito, di sa Seahorse, ibig sabihin may buntis, or mabubuntis, or maybe fertile, or manganganak sa iba, magkakaroon, ikaw or someone who's connected sa'yo, or pwedeng itong taon na to is, ganun yung sitwasyon niya, and then, still connected sa'yo, or ko-connect sa sa'yo. May mga excitement and event happen into your life. Also, we have the star. Ang nakita ko dito, guaranteed success in some aspect of your life. Pag-uusapan ka rin, you will become a star, you will become a center of attention din sa iba dito. And may mga sitwasyon na need to heal or magkakaroon ng mga recovery at pagbabago sa iba naman sa inyo. Kasi maganda siya, diba? Pero iba dito, something to resolve and to change talaga, no? When it comes to butterfly. And sa iba naman sa inyo is ito yung mga exciting situation na magaganap sa buhay mo na magiging masaya ka talaga. Yung mga pagbabago na to, no? Yan. The change is coming. Mga possibilities ito. Ibig sabihin, also, iba is
your creation, your creativity, yan yung mga ideas mo or magkakaroon ng mga clarity, may mga blessing na darating sa iba sa inyo, mga ganong sitwasyon. Mag-ingat ka pa rin kasi iba sa inyo is pwedeng may ko-connect sa'yo, trabaho man yan or pera, connected, business connected kasi there's a danger, no, na situation daw na magaganap o mangyayari. Pwede sa money, may mga especially in money matter situation, ganyan. Ingat pa rin kayo. Hindi lahat din ng blessing mag-stay or hindi lahat ng kukonect sa'yo is magiging good. And you need to be aware doon sa bagay na yun, okay? Ay, ang ganda naman ng card mo. O di ikaw na. O di wala na, may nanalo na, uwian na. You have the horseshoe. Makita kayo ng mga bulaklak ha. Meron ba kayong mga gong situation? Yan. Okay. Siyempre, good luck. Ano ba masasabihin ko? O, diba? There's a good luck. Baka may mga horseshoe kayo sa bahay, pendant, bracelet, or kaya sa bahay. Baka may mga horseshoe kayo, pictures, mga ganyan. Ano? O makakita ka maybe sa iba sa iyo. Congrats when it comes to your good luck. Hala, ba't ganun? O, diba? Ito na nga. O, we have the crib. O, hindi nga nagkamali. May mga, ano, no, buntis, mabubuntis, or mga anak, maybe, ano, or this is the time na pwede kung gusto niyo magbuntis, at kung pwede pa, diba? Why not? This is the time na there's a possibility na mag-ingat talaga kayo kung hindi pa kayo handa, diba? Sa mga taong, ano, ingat-ingat, diba? Magsaplot, okay? Okay, birth or conception of a child or enterprises. Pwede ba sa inyo is may mga business kayo, malaki o maliit, or maybe gusto mong pasukin yung mundo na may business, yung mundo ng mga ganong sitwasyon, no? Kaya may mga enterprises, baka may mga enterprises situation ka, o kaya may mga thinking about ideas, mga ganyan. Also, when it comes to crib kasi, also this revert happen into your life. This a new beginning when it comes sa iba sa inyo. Ibig sabihin, the beginning of start of luck is coming. Mas magiging maganda. Unti-unti mo nang mararamdaman yung magandang flow. Yan, mararamdaman mo na yung pagkagaang ng sitwasyon. May mga sitwasyon na makakahinga ka na totally magiging maluwag na yung paghinga mo kasi, ay, salamat, mga ganun sitwasyon. Congratulations sa iba ha, sa inyo. Ang ganda niya. And we have the firecracker, excitement. Again, ano ba yan? Okay, may mga ikaka-excite, may mga excitement situation na happen. Ako na nakikita sa iyo. Yan. Congratulations sa trabaho man yan, sa pamilya mo, or may mga excited ka ng magkaanak ba, or kung may mga alaga kayong hayop, pwedeng yan yung kinaka-excite nyo, o kaya kung may mga kukulik sa inyo, excited ka, o kaya is para sa mga mahal mo sa buhay, pwede rin na doon sa point na yon. But still, ang ganda ng card mo. As in, inggit ate. Oo, syempre, di ba? And dealing or relationship with a man. Pwedeng ikaw ito or pwedeng siya yung magbibigay ng good luck sa'yo, ng business entrepreneur or something conception in some aspect of your life, or siya magbibigay ng excitement sa'yo, or ikaw ito sa kanya, okay? Sa iba sa inyo, or maybe a blessing, di ba? Nandun sa point na maybe itong iba sa inyo, maaari ito is your boss, karelasyon, if you are not, if hindi ka lalaki, magulang, mga ganyan sitwasyon. Kung sino man tong lalaki na ito, ha? Aba, san ka? Ay, di lahat na, sa'yo na yung liwanag. O, di ba? Ganun lang yun. Okay, happiness and well-being. Aba, kabog. Ano ba yan? Congrats! Oo na, ikaw na. Ikaw na ang panalo, Capricorn. Okay? Ngayon is mas more kang mag-enlighten this time. It's more enlightenment, it's more on success, it's more on, you are more on thinking of positivity, and yung mga hope mo, it happened talaga, and then also is mga abundance, celebration, mga happiness to no? Yan na nakikita ko sa iba sa inyo. Okay, wow! O di wow! O maybe there's something happen when it comes to August, September, October, or by the next year of summertime, mga ganyan situation sa iba sa inyo. And we have the short journey. Naku po, if this is a short journey para sa'yo, Capricorn, grab it, okay? At huwag kang tatamad-tamad, at huwag kang nakatulala at naghihintay na bumuka sa
lang ang prutas, okay? Kasi baka ito yung short time mo. Or sa iba naman sa inyo, there's a short journey situation happen into your life. Pero nandito kasi si Bamboo, ibig sabihin, a short journey of growth, a short journey of opportunities, a short journey of situation, or sa iba dito is nahando na yung point na kasi nagahakbang ka na, ibig sabihin, andito na yung konting-konti na lang, Capricorn. Konting-konti na lang is ikaw is maka-achieve mo na tong lahat. Kapit lang at wag kang hihinto at magpatuloy ka na hantong sa point na iyon. Sa iba, sa inyo, o di ikaw na panalo sa lahat, di ba? Sa'yo ko nakita, sa'yo ko nakita to lahat. Hello? Hello? Okay ka ba? Okay ka ba dyan? Ganda naman ang parahan ni ano? Capricorn. Okay, meron kang sorceress, the Rhiannon. You're a magical person who can manifest your clear intention into reality. Oy, magaling ka mag-manifest ha. Okay, your manifestation is will achieve. But still, huwag ka magmamanifest ng hindi maganda kasi magba-backfire sa iyo yun, ano? Just a firecracker. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Basta, as long as there's a clear intention, magiging totoo yun. No, kung maganda yung sitwasyon o maganda yung layunin mo, magiging maganda at marireceive mo yun. Kasi tingnan mo naman, nakahain na sa'yo. Di ba? Nandun yung point na iyon. And also, we have the home. Your household situation is improving either through a move or a healthy change in the occupant. Hindi lang ikaw ito, no? Also your family. No? Yung iba sa inyo, maaari may mga pag-uusapan kayo related to money, trabaho, abundance, mga bahay, lupa, territorial situation, maybe nahado sa point na yun. But still, handang yung successful sa nakikita ko sa dito. Dito is tulad ng with home, with the besta, is magkakaroon ng mga recovery situation. Kung sa health issue yan, yes, there's a recovery situation. Kung sa pera yan, yes, there's a success, material happiness, increase, and recovery situation. Yan, hindi lang sa iyo, actually sa mga taong nakadikit o didikit sa iyo or your family maybe sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo is pagdating kay Rhiannon tsaka kay Besta and we have the Green Tara is nandito yung situation na may tao. Dali. Sana hindi kayo. Sana hindi kayo. Kasi dito, sa sitwasyon is, hello, wag naman akong universe, protect me. Okay, wag naman sana akong balikan ito. Kapit lang, ate, kapit lang. Handi yung sitwasyon na hindi ko alam kung ikaw or someone is connected sa'yo or ancestor or kanununuan, maybe, there's an ability na marunong, a witch, mangkukulam, may black magic, mga ganon. Or maybe, kasi we have the Green Tara, no? Ibig sabihin, sa iba is may tao na humihingi ng tulong o humingi ng tulong sa isang tao, kasi we have the home, na gawin ito sa'yo. Pero I think hindi ka matatablan kasi nandito siya. Oh. Kasi the more na pinafight ka nila, the more naman yung blessing ang darating sa iyo. Alam mo yun? Kumbaga, di ba itatama niya sa iyo yung black magic, palipad hangin, o kaya is yung masamang thinking when it comes to a dark thought. Kumbaga, maggaganon siya o bumirang. Tapos yung si universe naman, yung lahat ng blessing sa iyo itatama. Kasi hindi ka gumagante. Di ba? Pinapa-universe mo, pinapa sa Diyos mo. And you have a faith, kumbaga. But, kung ikaw is sinasabi mo, ay, sana mag-backfire sa'yo to, sana ganito to, sana bumalik sa'yo. Yun, dun ka magkakaproblema. Okay? Pwedeng sa'yo magbumirang yun. Yun nakakita. Basta ingat na lang kayo, no? Yan, mag-asin-asin kayo tulad na palagi ko sinasabi sa inyo, kasi eto yun. Yan. And you need to trust to your intuition. So, nakita ko sa iba sa inyo. Sa iba naman sa inyo, siguro may mga nakakatakot o hindi maintindihan na panaginip na pwede nyo mapanaginipan. Mga ganyang sitwasyon. Tingnan natin. Energy.
Naligo yung anak ko Okay, when it comes sa iyong energy. Sa energy mo this time, ang nakikita ko kasi sa'yo dito is nandun ka sa situation mo na you are more on focusing sa mga plano mo this time. You are more on focusing sa trabaho mo, sa sarili mo man yan, or nahandoon yung point na may mga, ando yung determination mo o mga pagpapasya na sa buhay, mga ganun. Sa iba naman sa inyo is may mga new exciting plan, maybe ka na naiisip, o may mga new exciting plan ka na pinaplano, pwedeng na doon sa point na yun. Sa iba na, doon yung point na nagkakaroon kayo ng mga reminiscing from the past situation. Pwedeng iba sa inyo may namimiss ka, may naaalala ka, may gusto kang kausapin, o kaya naman may nagkakaroon ka ng revisiting sa nakaraang mga naganap sa'yo, good man yan or bad, pwedeng na doon sa point na iyon. Yan. And sa iba naman sa inyo is, when it comes sa yung energy, it's more on matatag, nagiging more on matatag and focus ka this time. Mas more kang nagkakaroon this time na maybe in some aspect of you, nagkakaroon ka ng disiplina na this time, pwedeng na doon sa point na you try to make it balance any situation into your life. And then also is, andun yung confident, and andun din yung pagiging very creative mo. Siguro nga, maybe you are a boss, you are a leader, or may mga bagay ka na aasikasin, aayusin this time na matagal mo na rin naman ginagawa iyon, mga ganong sitwasyon. Ako nakikita sa iba sa inyo. Bas sa iba sa inyo, siguro mas magiging more on adventurous ka this time. Ganyan. May mga bagay ka na gusto mong gawing muli, naiisip ka na gusto mong gawing muli, gusto mong mangyaring muli, mga ganong sitwasyon. Maaaring iba sa inyo may mga pagbabago when it comes into your pananaw sa kinabukasan. Pwedeng na doon sa point na yon, magkakaroon ka na ng mga ganun. Magkakaroon na ng changes, no? Sa iba. Sa iba siya, maaaring magkakaroon ka ng connection sa isang tao na mas bata sa'yo. Yun. Baka may sasabihin sa sa'yo or makikipag-usap ka sa kanya or siya ito sa'yo. Sa iba naman sa inyo is kilala mo na to. Ibig sabihin, either connected na talaga sa sayo or sa iba sa inyo is maaring ito is in a past week, in a past days, or years man yan, pwedeng ko-connect siya uli sa'yo. Or magkakaroon ulit kayo ng connection. Vice versa, ikaw ang ko-connect or siya. Parating kay Capricorn. Bakit universe? There's something. Ba, puro pera, tingnan mo. June. Ganda. Okay, parating sa iyo. Aba, talaga naman, may new beginning ka. There's a new beginning happen into your life. Sa nakikita ko sa'yo dito, magkakaroon mga offer na situation sa iba. No? Nandito rin yung point na may mga good news, happiness, achievement, and fulfillment. Iba dito offer ito. Either this an offer of love or offer... basta may offer Yun. Pero kung magkakaroon ng offer na hindi mo maiintindihan, you need to be very careful kasi pwede mag-struggle ito. Kumbaga, you need to be calm. Kailangan mong isiping mabuti. No, huwag pa dalos-dalos, kumbaga nandun sa point na yun. Kasi pwede mag-struggle yung situation. Also, parating din sa iyo, ang nakikita ko sa iyo dito is iba dito mga bagong trabaho, or maybe you have a project situation, o kaya naman is merong, iba dito love life to Meron akong nakikita na taong nagsisinungaling. May taong nagsisinungaling. Meron din akong nakikita na mataong masikreto. Or sa iba naman sa inyo is
may tao na gusto mag-apology. Yun. May mga ikakagulat, ikakashock, o ikabibigla ka daw na sitwasyon. Magiging masyado emotional, may mga um, situation na sana wag lumindol, ano. Kung sadya pa naman, okay naman kasi, Diyos ko, parang araw-araw na namin nararamdaman yun. No? Yeah, may mga ganun situation ako na nakikita sa iba sa inyo. And then also, bakit ko palagi nakikita sa iyo to? No? Hindi ko alam. Siguro you need to be very careful kung nasa ang lugar ka naman sa iba sa inyo. Siguro sa iba dito by this week mangyari yun, or maybe by the after 4 days, 4 weeks, or 4 months maybe sa iba. Ganun. Yun na nakikita ko. Sa iba naman sa inyo, baka by the next month, di ba, mangyari siya. Well, sumahin nyo na lang. And then also, parating sa iyo is, maybe you're involved when it comes to a lawyer, teacher, advisor, consultant, doctor, ganyan. O kaya naman is, may tao dito na may taong lalaki. May taong lalaki na parang palihim siya na may ginagawa. Hindi ko alam kung sino yun eh. Kasama sa trabaho? Or maybe this is you? Parang nado sa point na yun. May taong ganun. Or pwede rin iba sa inyo, involvement kayo sa mga ano, ng mga territorial situation, mga ganyan. Yun. Also, expect the unexpected situations na nakikita ko dito. Yan. Meron din ako nakikita na magkakaroon ka daw ng vice versa, magkakaroon ka ng dissatisfaction sa isang babae. Ikaw ito sa kanya or siya ito sa iyo. Hi, betcha-betcha-chang. Yun na nakikita ko. And then also is merong pwedeng may tao na nagdadalawang isip siya, ikaw or someone, parang nagdadalawang isip siya na parang may gusto siyang hingin o humingi ng tulong o suporta. Sa iba ganun. Yun na nakikita ko dito. May taong ganun. Either ka-family, kasamahan sa trabaho. Wag naman sana mangutang, iba na yun, di ba? Or kung sino man yan. May taong daw na ganun. O baka ikaw ito. Bakit ano po? Bakit po nalulungkot? Iba dito mga bagong trabaho to tsaka project ka. Tapos yung iba daw sa inyo is baka kailangan nyo na mag-exercise, no? Or do something activity. Ang sinasabi dito, kasi kailangan nyo daw ng balance situation. Yung mga bagay ka daw na pinagtitisan, nagtitimpi ka, ganyan. Nagtitiis. Bakit nalulungkot? Baka magkaroon ka ng disappointment talaga. Sa iba dito, lalaki to. Sa iba naman, may mga konting lungkot, sadness, and loneliness. Naglolo kasi yung energy mo. Sa nakikita ko dito, nagiging ganun no. Hindi ko alam why. Anong nangyayari sa'yo? Nagkakaroon ng ganun sitwasyon. Ingat ka na lang sa mga mga nasa paligid mo. Ito, yung ako. Ito pala. Dapat iwasan ni Capricorn. So, ba sa inyo may hinihintay daw kayo? Maybe you're waiting for a sign, may mga on and off action situation, you're feeling stuck, you're feeling bored, or pwede rin na nagkakaroon kayo ng mga self-questioning. Di ba? Pwede na ito sa point na yun. Ingat kayo sa mga well, palagi naman nangyayari sa mundo yun. Mga calamity, mga disaster, pwede may mga collapsing situation na pwede maganap o mangyari. Dapat iwasan. Dapat iwasan.
Okay, dapat mong iwasan, Capricorn, is, syempre, yung mapanghinaan ka ng loob, ano, ganyan. Iwasan mo din yung mga tao na, if ayaw nila sa'yo, di wag, di ba? Di ayaw mo din sa kanila. Syempre, isa yung point din na kailangan mo makipag-duo. Duo? Ano ba yun? Teka lang. Kailangan mo makapag-cooperate. Ganyan. Duo. Kailangan mo rin makapag-cooperate. Hindi porkit na, kailangan ako ito, ganyan, 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 ganyan. You need to be careful, no, Capricorn. Kailangan kasi ng harmony and peace din, no, pagdating sa lahat ng aspeto ng buhay. You need to try to make it balance. Iwasan mo yung mga selos-selos, um, yung mga taong liar o being dishonest, yung mga kakaroon ng mga hot temper situation, kaya you need to be calm, mga ganyang situation. Iwasan mo rin na hindi ka magkaroon ng paghihigpit o kailangan mo rin siguro maghigpit sa sarili mo man yan, physically, emotionally, spiritually, sa bulsa, kung saang aspecto ng buhay mo yan, okay? And you need to be patient, ang sinasabi rin dito. Iwasan mo yung, syempre, yung, yung mga sitwasyon na hindi maging maganda yung bunga o hindi maging magandang resulta. Kailangan isipin mong maigi muna. Pag-aralan mo munang maigi. Kailangan siyasatin mo munang maigi. Kailangan timbangin mo munang maigi. Yung mga ganong sitwasyon para hindi rin mag-mess or hindi rin maging pangit yung outcome talaga. Yun ang sinasabi dito. May mga bagay na sinasabi dito, Capricorn, na kailangan mo daw baguhin sa sarili mo. I don't know why, pero yun nakikita ko. Or you need to transform for something, kung saan aspeto ng buhay mo yan. Mag-ingat ka rin daw sa mga salita, decision, action, and movement. And then also, yun yung point na you need to use your head when making a decision making. Okay? Handun din yung point na yun. But still, ikaw na bahala paano mo siya i-handle sa nakikita ko sa iba sa inyo. Yun. Tingnan natin ang iyong love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino man itong love na ito ni Capricorn. Love po, universe. Tsaka balance palagi sa mga pera mo yan, ganyan. Okay. When it comes sa love mo, kung single ka, may tao na may crush sa'yo or may tao na ikaw yung kanyang iniisip, ganyan. Yan. Yun ang nakikita ko sa kanya dito, no? Or maybe this is you, di ba? Or pwede may nakakausap ka na pero hindi mo alam na may gusto pala siya sa'yo. Na crush ka pala niya, di ba? Na doon sa point na yon. Or baka naman ikaw ito. And also, kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na ito, maaaring iba sa inyo kasi is either this person is kinuha na ni Lord, no? Sa iba sa inyo. Yon. Sa iba naman sa inyo, if hindi naman siya kinuha talaga ni Lord, ang nakikita ko dito is, teka, kung kinuha na ito ni Lord, kung kinuha na ito ni Lord, ang nakikita ko sa kanya, ngayon, nag-travel pa ata to. Ayun nga, nag-travel pa siya. Ang tagal naman niya mag-travel, no? Diba dito, maaari nagta-travel pa to? Pero may sinasabi siyang may sinasabi siyang gusto niyang balikan? Ano yun? May sinasabi siyang gusto niyang balikan, nalulungkot daw siya, nadidisappoint daw siya, sabi niya dito. Yun ang sabi niya. Hindi ko alam kung ano yun. Yun ang sabi niya dito. Okay, kung wala naman na wala in life, ang nakita ko ito kung nagkahiwalay kayo, yes, nagkaroon ng ending, nagkaroon na ng pag-let go, masyado kasi naging sikreto yung isa or masyado naging malihim, di ba? Handun din yung pag-iwan sa ere, yan, maayos sa inyo, may mga third party. Well, nagkaroon talaga ng pagbabago when it comes in this connection. Kumbaga, nahandun sa point na yon. Kumbaga, itong sitwasyon na to is hindi pa totally resolved, no? Nahandoon din. Ang nakikita ko kasi dito, gusto kanya kausapin.
isa sa inyo is still holding pa rin yung connection na ito, or maybe naiisip ka pa rin niya, or naiisip mo pa rin siya, or nandun yung point na nahahatak pa rin ng connection, ano, o ng nakaraan. Yun. Sa iba gustong makipag-ayos nito. Sa iba is naiisip ka pa rin niya or nahatak pa rin siya ng nakaraan na, or pwede rin kasi na napapanaginipan ka niya or pumapasok ka sa panaginip niya, or maybe this is you. Sa iba naman, kung may mga third party relationship is pinipilit mo namang maayos o maisaayos, no? O maybe you're thinking about na sana maayos to, sana maging okay na, sana ganito, mga ganyan, no? Maaari di kasing kasal yung iba, or kung hindi man, is nandun yung point na handun talaga yung mahalaga sa iyo yung tao na to. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo. Kumbaga, maaring hindi mo pa rin mapakawalan-pakawalan, no? Or marami kasing reason. Pwedeng mahalaga kasi sa inyo, o kaya naman is para sa kung may mga anak kayo, o kaya naman is ando lang yun na you want to stay. Baka both of you din kasi sa iba na meron na kayong pinagpafokusan, di ba? Na iba, pwedeng nandun sa point na yun. Yun. Kung kayo naman is walang, pero it's your choice, no? It's your choice pa rin kung gusto mong mag-stay or hindi. Pero iba sa inyo is there's a possibility na magkakaroon ng hiwalayan talaga sa iba sa inyo. Kung kayo naman is walang third party relationship, andun naman yung pag-uusap, andun yung care to each other, andun naman yung mga bagay o sitwasyon na nagkakaroon naman ng mga, kumbaga kung may mga nangyayaring hindi magandang sitwasyon or konting hardship, challenge when it comes sa part mo o sa part niya or in this connection, kahit pa paano nagkakaroon ng pagbabago, nagkakaroon ng recovery naman. Tahimik lang din, ano, maybe both of you tahimik lang or tahimik ang isa sa inyo na handun yung point na yun. Pero either sa isa talaga sa inyo is may mga sakit or may nararamdaman sakit or may mga hardship na pinagdadaanan sa trabaho man yan or sa sarili physically o kung sa aspeto ng buhay mo yan. Hando naman din na isa sa inyo is ready to fight. Kumbaga, kayang-kaya niyang ipagtanggol o yung relasyon na ito. Andun yung caring, love, respect, and sincerity sa nakikita ko dito. Andun din yung emotionally mature din kasi yung isa, andun yung malalahanin din yung isa. Kumbaga nahandoon yung balance na connection dito sa sitwasyon, ano, yun ang nakikita ko sa iba. Well, at least congratulations sa iba sa inyo pagdating sa situation. Pero ang sabi dito, may sasabihin daw yung isa sa inyo. Either may malalaman ka sa kanya or may masasabihin siya sa'yo, yun. Sa iba sa inyo, magkakaroon ng ano yan. May pagbabago magaganap sa relasyon. Tingnan natin. Ibig sabihin, either may magtatapos o may mga pagbabago o may mga aayusin, mga ganyan. O pagsasaayos na gagawin. Money, kapatid, anak, ay money. Money, kapatid, anak, ganun ate. Money ang trabaho. Ate, hello. Lumilipad ang utak. Thank you po. Ay, ang ganda. Okay, pagdating sa money and sa money mo, ay sa trabaho mo na. Sa trabaho mo, syempre, hindi maaalis yung may mga nagsisinungaling, natural yan. Either yung company mo or pwedeng makasama mo sa trabaho o mga nakakausap mo, hindi sila nagiging totoo pagdating sa'yo. O pwede naman nakikisawsaw ka sa mga ganong sitwasyon, di ba? Iwas ka na lang din. Maging aware ka na lang din sa iyo, ano. But still, nandun yung stability pagdating sa trabaho sa iba sa inyo, kahit na medyo hirap, kahit na medyo is may mga tao na manipulative, may mga tao na controlling, may mga taong sinungaling, may mga tao na ikaw yung apple of the eye nila at nagmamatsyag-matsyag sila pagdating sa'yo or maybe this is you, no? Still stable pa naman kahit papaano sa nakikita ko sa'yo dito. Basta maging aware ka na lang, no? And then also, kung sa pera ito is, yes, there's an achievement. Hindi siya malaki pero may achievement ako nakikita sa'yo. Tulad nito na lumabas, di ba? Kumbaga nag-i-steal siya.
Kumbaga nagkakaroon ng improvement, no? Nandun naman yung hard work and effort mo, di ba? Sa iba sa inyo. And then also, sa pera mo, mag-ingat ka na lang sa mga taong ko-connect sa'yo or ikaw ito sa kanila, sana hindi ikaw, di ba? May mga tao kasi na pwede magkaroon ng pagsisinungaling. Pwede may mga tao magiging tuso. May mga tao na magaling magsalita, di ba? O, wag sana ikaw ito. O kaya may mga tao na medyo may trickery situation. Alam mo yung parang hindi mo mapapansin na niloloko ka pala, lolokohin ka pala, ganyan. Kumbaga magaling sa pananalita. And then also, mag-ingat ka na lang din kung may mga pipindot-pindot diyan, baka mamaya kung ano mapindot nyo at baka doon kayo maloko, di ba? May tao na magiging sinungaling, kumbaga may mga pagsisinungaling talaga, may mga pag-aaway either sa trabaho man yan or sa related ang kaperahan, mga ganyan. Kumbaga ingat pa rin kayo kasi syempre hindi mo maano yung mga tusong tao, alam mo yun, no? Na wala silang pakialam, basta para sa kanila is tama sila, para sa kanila yun yung nais nila. Ingat ka na lang. Yan, may mga deception talaga, no? Yan, ingat ka sa mga pagnanakaw din, malaki man o maliit yan. No, sa mga didesisyonan mo, sa mga planon mo, you need to be very careful but still magkakaroon ng growth sa iyo. No, may mga growth or sa iba sa inyo is kailangan nyo daw i-forward yung mga plano nyo this time. Kailangan nyo daw mag-explore, kailangan nyo daw mag-progress, kailangan nyo daw mag-action, at kailangan mo daw mag-prepare. You need to spread your wings and fly high. Kung try and try until you succeed. Sa iba is ganun. Ang kinakailangan. But still, may growth ako nakikita sa iba sa inyo. Yung basta yun yung mga sinabi ko lang na mag-ingat kayo. No? Arigatou namaste, God bless.